Magandang umaga! Narito tayo muli upang mag-aral at matuto sa ating Valenzuela Life sa asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao 6. Ako ang inyong guro sa umagang ito, Ginang Maria Emilio Itlosan, mula sa Paaralang Elementarya ng Arcadio F. Beato. Halina, manood, mag-aral at matuto ng magandang asal. Handa na ba kayo? Bilang ating panimula, nais kong isulat ninyo sa comment section ang salitang present, ang inyong pangalan, baitang at pangkat na kinabibilangan, gayon din ang inyong paaralan. Pangalawa, ihanda ang inyong self-learning module, ballpen at papel. Para naman sa ikatlo, gamitin ng tama ang mga FB reaction buttons at comment box sa pagsagot sa mga pagsasanay. Ikaapat, maging magalang at maingat sa pagsagot sa comment box. Ikalima, makinig ng mabuti upang maunawaan ng lubos ang mga aralin. Handa na ba ang lahat? Kung handa na, halina't mag-attendance tayo. Mayroon akong ibibigay na 2 minuto para magawa ang mga ito. Ang ating tatalakayin sa araw na ito ay mula sa unang unit. Inaasahan na malinang sa inyo ang kasanayang pampagkatuto na nakasasang-ayon sa pasya ng nakararami kung nakabubuti ito na nakasentro sa pamilya na may code na ESP6 PKP-IA-I-37. Ngayon naman, may hinanda akong pagsasanay para sa inyo. Kumplituhin ang mga salita sa loob ng kahon upang maibigay ang kahulugan ng mga salitang may salungkuit. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo para sa bawat bilang. Handa na ba? Simulan na natin. Narito ang unang katanungan. Isa sa pinakamainam na pagpapasya na kinaharap ng kagawaran ng edukasyon ay ang pagbubukas ng klase sa darating na Agosto 24, 2020. Ang salitang may salungkurit ay pagpapasya. Ang 10 segundo ay simula na. Magaling! Ang tamang sagot ay pagdedesisyon. Para naman sa ating ikalawang katanungan, dahil sa mataas na tuition fee
at kakulangan na rin sa perang pinansyal na pagdesisyonan ng mga magulang nila Nelly na ilipat na silang magkakapatid sa pampublikong paaralan. Ang salitang may salungguhit ay tuition fee. Ang 10 segundo ay simula. Mahusay! Ang tamang sagot ay matrikula. Para naman sa ating ikatlong katanungan, kasalukuyang nagaganap ang pagpupulong ng mga mataas na pinuno ng Department of Education hinggil sa paghahanda sa darating na pasukan sa Agosto 24, 2020. Ang salitang may salungguhit ay pagpupulong. Simulan na. Tama, ang sagot ay pag-uusap. Para naman sa ating ika-4 na katanungan, labag man sa kalooban ni Jeffrey na lumipat sa pinapasukang paaralan, ay sumang-ayon na rin siya dahil alam niyang hindi nakakayanin ng kanyang magulang na pag-aralin silang magkakapatid sa pribadong paaralan. Ang salitang may salungguhit ay sumang-ayon. Tumpa, ang tamang sagot ay pumayag. Para naman sa ating huling katanungan, nakaaangat sa buhay at may sapat na ipon ang pamilya nila Nelly, ay nakaranas pa rin sila ng hirap dahil sa nangyaring 2 buwan na lockdown. Ang salitang may salungguhit ay nakaaangat sa buhay. Sagutin na natin. Magaling mga bata, ang tamang sagot ay may kaya. Kayo ay nagpakita ng interes sa pag-aaral sa umagang ito. Ngayon naman, nais kong balikan natin ang mga nakaraang aralin sa pamamagitan ng pagsagot sa isang pagsasanay. Ngayon, nais kong iguhit o i-click ninyo ang masayang mukha kung nagpapakita ng mabuting kaibigan at malungkot na mukha naman kung hindi. Muli, bibigyan ko kayo ng 10 segundo para sa bawat bilang. Handa na ba? Para sa ating unang bilang, pinayuhan ni Lexil ang kanyang kaibigan sa tuwing lumiliban ito ng klase upang maglaro ng online games. Maaari na tayong sumagot. Magaling. Ang tamang sagot ay malungkot na mukha. Para naman sa pangalawa, hinihikayat ni Drex ang kanyang matalik na kaibigan na tumikim ng pinagbabawal na gamot upang mag-in sa kanyang tropa. Ang 10 segundo ay simula na. Magaling. Ang tamang sagot ay malungkot na mukha. Para naman sa ating pangatlong katanungan, ang magkakaibigang Linda, Nelly at Delia ay nanatiling magkakasama at nagdadamayan sa oras na kailangan nila ang isa't isa. Sagutin na natin. Ang tamang sagot ay masayang mukha. Para naman sa ating pang-4 na tanong, si Demi ay nakakaalala lamang sa kaibigan kapag may kailangan. Ang 10 segundo ay simula na.
Magaling mga bata, ang inyong mga sagot ay malungkot na mukha. Para sa ating ikalima, maagap na dinadamayan ni Trina si Shane makaraang malaman na dumaranas ito ng matinding depresyon. Ang 10 segundo ay simulan. Tama, ang sagot ay masayang. Ngayon, nais kong tignan ninyo ang larawan. Anong napapansin ninyo sa larawan? Nais kong sagutin ninyo ito gamit ang comment box. Ano kaya ang ginagawa ng pamilyang ito? Ayon sa inyong kasagutan, sila ay nag-uusap. May ilan namang sumagot na masinsinang nag-uusap, magaling mga bata. Para naman sa ating ikalawang tanong, mahalaga ba na nag-uusap ang isang pamilya? Bakit? Ayan. Ang mga sagot ay opo, upang magkaunawaan. May ilang sumagot na opo ma'am, dahil ikaw din ay kabilang sa isang pamilya. Magaling mga bata. At para naman sa ating ikatlong tanong, bilang isang anak, dapat ka bang sumali sa pagpapasya sa inyong pamilya? Bakit? Bagamat ikaw ay batang gulang, dapat ka bang sumali? Ayon sa inyong kasagutan, opo, dahil kabilang din ako sa aming pamilya. Magaling mga bata, tungkol dyan ang ating pag-uusapan sa araw nito. Ang ating paksang aralin ay pagsang-ayon sa pasya ng nakararami na nakasentro sa pamilya. Upang mas mapatibay pa natin ang araling ito, narito ang maikling kwento na isinulat ni Ginang Edita T. Honrades na may pinamagatang Isang Mahirap na Pagpapasya. Nais kong basahin at unawain ninyong mabuti ang teksto. Sundan ninyo ng inyong mga mata habang ito ay binabasa ko ng malakas. At may ilang katanungan akong hinanda tungkol dito. Sa lungsod ng Valenzuela, naninirahan ang pamilya ni Nelly. Doon na sila ipinanganak na magkakapatid. Kahit papaano ay nakaaangat sa buhay ang mag-anak nila Nelly. Isang guro sa pampribadong paaralan ang kanyang ina. Samantalang, isa namang nurse sa isang pribadong ospital sa Valenzuela ang kanilang ama. Masaya silang naninirahan sa kanilang lugar dahil malapit sila sa bilihan ng kanilang mga pangangailangan at malapit din sa pribadong paaralan na pinapasukan nilang magkakapatid, gayon din ng kanilang ina. Isang gabi, nakita nilang nagkausap ng seryoso ang kanyang nanay at tatay. May hawak pang tila listahan ng kanyang ina. Naging suliranin ng magkakapatid ang nakita nilang iyon, lalo na nang maulit pa ito ng ilang beses. Wala na kayang trabaho si tatay? Ang tanong ni Divine sa sarili. Pero sa tingin niya, hindi naman masyadong seryoso ang sitwasyon. Ano kaya ang problema ng ating pamilya? Ang tanong naman ng kanilang panganay na si Nelly. Malalaman din natin yon kapag handa na silang ipaalam sa atin ang problema. Dahil kung mayroon mang dapat bigyan ng pasya, dapat kasama tayong magbibigay ng ating sari-sariling pasya hanggang sa tayo ay mabuo sa pagkakaisa. Ang sabi naman ni Jeffrey, ang pangalawa sa magkakapatid. Isang araw ng linggo, matapos ng hapunan, pinulong ng mga magulang nila ang 3 magkakapatid at ipinaalam ang sitwasyong dapat bigyan agad ng pagpapasya. Mga anak, ang bungad ng kanilang ama, kailangan nating pagpasyahan kung papayag kayo na ilipat na namin kayo ng inyong ina sa pampublikong paaralan ngayong taon na ito. Dahil sa nangyaring 2 buwan na lockdown, at nakita naman ninyo na tanging ang inyong ama na lamang ang pumapasok sa trabaho.
Samantalang ako, dito na lamang sa bahay kasama ninyo at alam naman ninyo ang trabaho ko sa pribadong paaralan na pinapasukan natin na kung walang pasok, wala ring sahod. Kaya napag-usapan namin ng inyong ama na ilipat na lang namin kayo sa pampublikong paaralan. Ang inyong pasya na lamang ang aming hihintayin, ang paliwanag ng kanilang ina. Oo nga, nanay, alam naman namin na wala na tayong sapat na perang pambayad sa tuition fee. Naming magkakapatid, ang sabi ng bunsong si Divine. Ikaw, Nelly, bilang panganay sa inyong magkakapatid at magtatapos ngayong taon na ito, ano ang pasya mo? Papayag ka ba na ilipat na kayong magkakapatid sa pampublikong paaralan? Ang tanong ng kaniyang ina. Okay lang po sa amin, ang sabay na sagot ni Nelly at Divine. Ikaw, anak, ang tanong ng nanay niya kay Divine. Kahit po malalayo ako sa mga kamag-aral ko at kaibigan, payag po ako na ilipat ninyo sa pampublikong paaralan dahil kailangan na at hindi na po sapat ang kinikita ni tatay para ipambayad ng tuition fee naming magkakapatid. Ang sabi ni Divine, aba, kahit bunsoy bukas ang isipan na. Ang nakinting sabi ng kanilang nanay, hayaan ninyo, susundan ko sa kwarto ang kuya mo at paliliwanagan ko ang dugtong ng kanilang nanay. Mahigit 1.5 oras ding nag-uusap ang mag-ina. Bumalik sila sa sala at sinabi ni Jeffrey na dahil siya lang ang may ibang pasya at napagpaliwanagan naman siya ng kanyang ina na kinakailangan na talaga nilang ilipat sila sa pampublikong paaralan dahil sa kakulangan nga ng pera bunga ng nangyaring lockdown. Napagkasunduan din ng mag-anak na sa pinakamalapit na pampublikong paaralan sa kanilang lugar sila mag-aral na magkakapatid. Dahil sa pagkakabukas isipan at mahinahong usapan, nagkaisa ang buong pamilya. Naunawaan ba ang ating kwentong binasa? Sagutin natin ang mga katanungan tungkol dito. Para sa ating unang tanong, ano ang nagnisuliranin ng pamilya nila Nelly? Ayon sa inyo, ang suliranin ng kanilang pamilya ay ang epekto ng pandemya na kung saan nahirapan sila sa kanilang mga gastusin. Ang ilan naman ang sabi ay nawalan ng hanap buhay ang kanyang ina. Para sa ikalawang tanong, may katwiran ba si Jeffrey na huwag pumayag sa pasya ng buong pamilya na lumipat silang magkakapatid sa pampublikong paaralan? Maaari ninyong gamitin ang comment box. Karamihan ng inyong kasagutan ay wala, sapagkat lalong mahihirapan ang buong pamilya kung hindi sila papayag. Sa ikatlong tanong, kung ikaw ay isa sa miyembro ng pamilya, ano ang magiging pasya mo? Ayon sa inyo, para sa akin, gagawin ko din ang kanilang ginawang pagpapasya upang makatulong sa kalagayan ng aming pamilya. Ika-4 na tanong, sino-sino ba sa pamilya ang dapat gumawa ng pagpapasya? Galing, lahat ng miyembro, kabilang ang magulang at mga anak, sapagkat lahat ay maaapektuhan ng mga desisyon. At sa ikalima, bakit mahalaga na isang guni sa lahat ng miyembro ng pamilya kapag gagawa ng isang pasya? Sige nga. Magaling. Upang maunawaan ng bawat isa ang kalagayang kinaharap at makisangkot sa mga desisyon ng pamilya. Magaling mga bata. Tunay na nakinig kayo sa binasa na ipinakita ninyo ang partisipasyon sa ating aralin. Mahusay
Alam kong nalalaman ninyo sa aralin ito na ang pagsang-ayon sa pasya ng nakararami na may kinalaman sa ating pamilya ay lubhang mahalaga. Ngayon naman, dumako tayo sa ating pagsasanay bilang pagpapalalim sa ating aralin. Narito ang inyong gagawin. Piliin ang angkop na gawain sa mga sumusunod na sitwasyon. Inyong i-type ang salitang sang-ayon, di sang-ayon, at hindi alam. Mayroon kayong 10 segundo para sa bawat ilan. Para sa ating unang tanong, may mga tamang paraan sa pagbubuo ng desisyon. Sagutin na natin. Magaling! Ang tamang sagot ay sang-ayon. Para naman sa pangalawang katanungan, kailangang suriin ang mga bagay bago magdesisyon. Sang-ayon, sang-ayon o di hindi alam. Tama, ang sagot ay sang-ayon. Para naman sa ating ikatlong tanong, dapat madaliin ang pagpapasya. Ikaw ba ay sang-ayon, di sang-ayon o hindi alam? Ang tamang sagot ay hindi sang-ayon. Para sa ating pang-apat na tanong, hindi na dapat pag-isipan pa ang mga desisyon. Ikaw ba ay sang-ayon, di sang-ayon o hindi alam? Ang tamang sagot ay di sang-ayon. At sa ating ikalima, mainam na sumangguni muna sa iba bago magbigay ng pasya. Ikaw ba ay sang-ayon, di sang-ayon o hindi alam? Galing! Ang tamang sagot ay sang-ayon. Magaling mga bata, nais kong isa-isip at isa-puso ninyo ang mga pahayag na ito bilang pagbubuod sa ating aralin. Bilang isang individual, mahalagang suriin at timbangin ang mga sitwasyon bago magpasya sapagkat ito ay may epekto sa ating sarili at sa ating pamilya. Kailangan din na sumang-ayon tayo sa pasya ng nakararami. Ngayon naman sa ating pagsasanay, nais kong kunan ninyo ang patlang ng wastong sagot. Maaari niyong i-type ito sa ating comment section. Pumili kayo ng mga sagot sa ibaba upang mabuo ang diwa ng konsepto. Meron kayong 10 segundo para dito. Mga hakbang na dapat sundin sa paggawa ng isang pagpapasya. Una, alamin ang blank. Ang mga pagpipilian ay kinalabasan, bunga, opinyon, suliranin, at solusyon. Ang 10 segundo ay simula na. Ang tamang sagot ay suliranin. Para naman sa ating pangalawa, kumuha ng impormasyon at kunin ang blank ng lahat ng miyembro ng pamilya para sa pasyang gagawin. Ang 10 segundo ay simula. Ang tamang sagot ay opinyon. Magaling mga bata.
naman sa ating ikatlo, pag-aralan ang lahat ng posibleng blank. Kinalabasan, bunga, opinyon, suliranin o solusyon. Ang 10 segundo ay simula. Ang tamang sagot ay solusyon. Magaling. Para sa ika-4, isaalang-alang ang maaaring blank ng bawat solusyon. Kinalabasan, bunga, suliranin, solusyon o opinyon. Ang tamang sagot ay bunga. Para sa ating panghuli, gumawa ng pasya at pag-aralan ang blank ng ginawang pagpapasya. Kinalabasan, bunga, suliranin, solusyon o opinyon. Ang tamang sagot ay kinalabasan. Ngayon naman, sa puntong ito ay dumako tayo sa ating pagtataya. Basahin at unawain ang bawat pangungusap. Piliin ang O kung oo, H kung hindi, at HT kung hindi tiyak. Narito ang unang katanungan. Muli, may 10 segundo kayo para sa bawat bilang. Sa una, sinusuri munang mabuti ang mga sitwasyon. O, H, or HT. Ang tamang sagot ay O. Magaling mga bata, lahat ng inyong sagot ay puro O. Sa pangalawa, tinutukoy ang mga pasya na maaaring isagawa. O, H, or HT. Lahat ng inyong sagot ay O. Magaling. Para sa ating ikatlo, sinusuri ang maaaring maging bunga sa iba ng bawat pasya. O, H, or HT. Ang tamang sagot ay O. Para naman sa pang-apat o ika-4, pinag-uusapang kasama ng iba ang maaaring mangyari kung isasagawa ang pasya. O, H, or HT. Lahat kayo ang sagot ay O. Para sa ating ika-5, pinipili ang pasyang makatwiran at makabubuti para sa nakararami. O, H, or HT. Tumpak O ang kasagutan. Maraming salamat sa inyong pakikiisa at partisipasyon. Para sa ating karagdagang gawain o takdang aralin, nais kong umisip kayo ng isang pangyayari sa inyong buhay kung saan ay may ginawa kang desisyon o pagpapasya. Itala ang pagpapasya iyong ginawa, mga tao o mga bagay na isinaalang-alang at ang naging bunga nito. Narito ang chart, pangyayari, pagpapasyang ginawa at naging bunga. Ang aralin ito ay palalawakin pa ng inyong guro sa inyong follow-up discussion sa ESP. Bago ako magwakas, nais kong iwan sa inyo ang isang pahayag
mula kay Ferds Legaspi. Ayon sa kanya, kung ano ka ngayon, iyon ay dahil sa desisyon mo kahapon. Kaya napakahalaga ng ating pagpapasya. Sana ay may natutunan kayo sa ating aralin ngayon. Maraming salamat mga bata sa inyong pakikinig at partisipasyon. Muli, ako si Ginang Maria Emily Tiosan. Maraming salamat at paalam!